nais sana ako malaman, Ogayna. Nauna nang kumonsulta sa akin ang iyong asawa. Binabati kita, mahal na prinsipe. Nasa sisidlan na ng iyong asawa, ang iyong magiging anak. Siya'y buntis. Nandito ako para tulungan ka. Jeric, tatapatin na kita. Wala nang patutunguhan ng pagkakaibigan natin. Lara, mahal kita. Buntis ako at si Almiro ang ama. Hindi ko mahal si Bawana. Pero nasa sisidlan niya ang aking magiging anak. Baka panahon na para palayain mo si Lara. Siya lang ang may tanging kakayahan. Napapaniwalaan silang lahat na buntis ako. At marahil makukuha ko na rin ang atensyon ni Almiro. At hindi magtatagal, makukuha ko na rin ang kanyang pag-ibig. Ba't hindi mo naman tinanggap yung proposal ng tao? Ayoko namang samantalahin yung pagmamahal niya sa akin. Hindi ko naman yung masusuklian. Alang-alang sa ating magiging anak, nangangako ako na hindi na ako gagawa ng mga bagay na ikakasama ng loob mo. Handa akong gawin na lahat. Ibig sabihin ba nito, handa ka na rin mahalin ako? Yun ang hindi ko may papangako sa ngayon, Bawana. Bakit? Dahil ba kay Lara? May mga bagay na hindi madaling kalimutan. Respetuhin mo sana ang mga bagay na kailangan ko pagdaanan. Sa ngayon, makontento na muna tayo sa pagkakaroon ng tahimik at mapayapang pagsasama bilang mag-asawa. Hanggang doon na lang muna. Kamusta na, Bella? Buti po. Ito, may dala na naman akong golden egg sa inyo. Bakit po? May problema po ba? Okay lang ba sa iyo, Adela, kung suruin namin mabuti itong golds mo? Oo naman po. Bakit po parang bigla kayong naging mahigpit dito ah? Eh, mangyari kasi, alam mo, no isang araw, Adela, may nagpunta dito, nagbebenta din ng golden egg. Ganito rin ang itsura. Kaya nga lang, hindi solid gold ang nasa loob. Bugok na iklog na kinulayan lang. Sabi ko na nga ba, may nagnakaw ng magic goose natin, Aling Adele. Eh, kilala niyo po ba kung sino yung nagbebenta ng golden eggs? Ang sarap pala mamili ng mga gamit ng baby, ate. Ang cute! Oo nga eh. Nag-enjoy nga din ako, Bambi. Ayan tuloy, napadami yung bili natin. Ano kaya magiging itsura ng baby mo, ate? Boy o girl? Ano mas gusto mo? Ako? Kahit ano? Ang mahalaga, may panganak ko siyang normal. Malusog at saka maayos. Aba! May bote. May gamit ng bata. Totoo pala ang chismis. Sure na. Buntis ang salot ng makupang. Tama ka ba? Magdadala pa ng salot ulit. Magandang plan. Buntis ako, Lourdes. At hindi ko kinahihiya yun. Kaya kung may balak kang laitin ako, huwag mo nang ituloy. Magsasayang ka lang ng laway mo. Taas! Taas mo na ngayon. Hoy, ikaw. Baka nakakalimutan mo, ikaw yung disgrasyada dito. Ba, ikaw yung nagkamali. Bakit? Kasi Makati siya. Di ba? Makating-Makati kang babae. Sawang-sawa na ako sa pang-aapi niyo. Kung dati, kinakayan-kayanan niyo ako. Ngayon, hindi na. Bakit? Bakit ganyan ka makapagsalita ngayon? Ano yan? Mayabang ka na, ha? Bakit? Dahil may pera ka na? Huwag mo nga kalimutan. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, salot ka pa rin ng makupang. Ang mga kagaya mong chismosa ang salot. Nang aapi ka? Dahil ang totoo, miserable ka. At gusto mong madamay lahat ng tao sa miserable mong buhay. Lourdes? Hayal ka, Lourdes? Lourdes, sinabihan ka ng ganyan? Lourdes, wala kang karapatan husgahan ng buhay ko.
na para ilabas ang sisidlan ni Prinsesa Bawana at ipagkatiwala ang pangangalaga sa inyong lingkod, ang tagapamahala ng hardin ng mga oyay. Sa lugar na ito mananatili ang sisidlan na magiging anak ni na Prinsipe Almiro at Prinsesa Bawana. Sa lugar na ito, akin siya nga alagaan at palalakihin, katulad din ng iba pang sisidlan. Ngunit mas mahigpit na pagbabantay ang gagawin ko sa sisidlan na pagmumulan ng lahi ni na Prinsipe Almiro at Prinsesa Bawana. Sa takdang panahon, ang sisidlan ay bubuka at mamumukadkad upang iluwalang sanggol na siyang magiging susunod na tagapagmana ng kaharian ng Paladino. Alam mo ba kung bakit ako miserable? Ha? Alam mo ba kung bakit? Dahil sa iyo at sa nanay mo, pinatay mo yung isa-isang taong mahal ko. Dahil sa'yo! Ay mo, dahil masama ang ugali mo! Tumigil ka dito! Dahil ka wala kang kaibigan! Walang nagmamahal sa'yo! Ikaw, isa ka pa! Wow! Walang hiya ka talaga! Kaliga dito! Turuan ka na! Walang hiya ka! Diyos, may dugo! Ate! Lara, ano nangyari? Lara, ano nangyari? Sarik ang baby ko! Lara! Lara! Anong ginagawa niyo naman dalawa dito sa bahay ko? Nandito ako para bawiin ang isang bagay na ninakaw mo sa akin. Adela naman, isinuka ka na ni Carlos. Gusto mo pa rin bawiin? Hindi si Carlos ang tinutukoy ko. Pwede ho ba ibalik niyo na ho sa amin ninakaw yung magic goose? Ay! Yun ba pinunta niyo dito? Ano ho yun? Naamin niyo na kayo nga kumuha. Sige. Kami na. Walang kwenta yung itik nyo. Alam nyo ba yun? At hindi nyo alam na nangingitlog yung na fake na golden egg nyo. Hindi talaga epekto yung magic dun sa mga taong masama ugali tulad niyo. Maya nga sa nanggansa. Adela, hindi pa ba sapat yung yaman mo? Ay, naku, hindi ho. Kasi ho, tumutulong ho kami sa mga mahihirap. Yung katulad niyo, mga swapang. Kaya ayaw sa inyo ng gansa eh. Kaya yun, ang itlog bugok. Tama ka naman doon, Minnie. Wala kang pakinabang sa akin yung gansang yun. G, kunin mo na yung gansa. Balik na natin sa kanila. Yes, I will, Mommy. Malapit ka na maging isang ganap na ama. Ina, hindi ko inaakalang magiging ganito ang aking pakiramdam. Sabik na ako makita siya. Sana lang sa atin magmana ang bata at hindi kay Bawana. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako komportable sa babaeng yun. Sana hindi siya mabahiran ng kahit anong kasamaan. And sandali na lang, andyan na si Gigi. Dala ang gansa. Ay, naku, tama-tama yung dating nyo talaga. Kasi alam mo, kakakaluto pa lang namin yan. Tsaka tignan nyo, grabe, ang yummy, yung init-init pa. Oh, Adela,
Gusto mo ba ng ketchup? Hayop ka! Hayop ka! Babae ka talaga! Ikaw ang hayop! Wala ka nang ginawa kundi kunin na lahat ng mahalagang bagay sa buhay ko! Dahil una mo akong sinira! Ha? Madamot ka! Wala kang kwenta, kapatid! Pinagkawang walang kwenta! Dela! Bayan! Wala ko sa kasamaan mo! Tigilan niyo yan! Yung asawa mo, pagsabihan mo! Nanggugulo dito! Dela, ano ginagawa mo dito? Ano ba kailangan mo? Noon umaasa ako na meron akong babalikan dito at babawiin. Pero ngayon napatunayan ko na wala na nga pala. Mula ngayon, pinuputol ko na kahit na anong ugnayan ko sa inyong dalawa. Kakalimutan ko na may asawa ako, kakalimutan ko na meron akong kapatid. Jeric, Salamat, Lara, at nagising ka na. ang baby ko. Anong nangyari sa kanya? May masama bang nangyari sa kanya? Hindi ko pa alam. Hindi pa dumarating ang resulta ng test ng doktor. Jeric, natatakot ako. Paano kung nakunan ako? Ayokong mawala sa akin ang baby ko. Ngayon ko lang naramdaman at napatunayan ko kaano siya kahalaga sa akin. Jerry, ayoko mawala. Ano po? Diyos ko, sana naman huwag niyo kayaan mawala ang anak ko. Ano ho yan, Aling Adela? Wala na ho yung magic goose natin. Luto na ng mga walang ya eh. Wala na tayong magagawa doon. Mahirap naman umasa tayo sa pangingitlog na ginto nung gansang yun. Eh, nangihinayang lang ho ako sa mga pwede pa ho natin magawa magagandang bagay. Eh, pwede pa rin naman natin gawin yun eh. Meron pa naman tayong natitirang pera. Gawin natin. Palaguin na lang natin yung perang yun, di ba? Inay! Inay! Nay! Bambi, ano? May nangyaring masama po kay Ate Lara. Ano nangyari? Nasa ospital po siya ngayon, dinugo siya. Halika. Prinsipe Almiro? Ba't ka nandito? Anong binabalak mong gawin? Nakakala ko ba, nangako ko kay Bawana na hindi mo na siya sasaktan alang-alang sa inyong magiging anak? Hindi ako nakakalimot sa aking pangako, Lexie. Pero nandito ka ngayon sa harapan ng mahiwagang salamin. Ang pintuan patungo sa mundo ng mga tao. Iisa lang ang naiisip kong dahilan kung bakit. Oo, si Lara. Gusto ko siyang makita, kahit sa huling sandali. Pero Prinsipe Almiro, Huling pagkakataon na to, Alexie. Gusto ko lang malaman kung ayos na ang kalagayan ni Lara. Noong huli kami nagkita sa aming panaginip, ramdam na ramdam ko ang kabiguang
pinagdaraanan niya. At hindi na ako pinatahimik ng aking budhi. Dahil ako ang nagtulak kay Lara sa kanyang kalungkutan. Gusto ko lang malaman kung kamusta na siya ngayon. Gusto ko lang makatiyak na kung nasa ayos na ang buhay niya. Maaari ba yan, Alexia? Oh, kamusta na pakiramdam mo, Lara? Mabuti naman ho ako. Ang anak ko ho, kamusta ho siya? Matindi ang nangyaring pagbaksak mo kanina. Malakas ang impact, kaya ka tinugo. Pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin nakakapit ang bata sa iyong sinapupunan. Ang ibig pong sabihin, safe po ang bata? Oo, safe ang bata. You've got nothing to worry about. And congratulations to the two of you. Ligtas ang anak niyo. Maraming salamat po, Dok. Pero Prinsipe Almiro, mapanganib ang naiisip mong gawin. Paano kung mahuli ka ni Bawana? Wala tayong gagawing masama, Alexi. Ang gusto ko lang makita si Lara. Hindi ko siya kailangan lapitan o makausap. At hindi niya rin kailangan malaman na nakita ko siya. Pwede naman siguro yun. Kung yun lang yung nais mo. Salamat, Alexi. Maraming salamat. Lara, ito walang masamang nangyari sa'yo. Oo nga eh. Yun nga din ang unang inisip ko. Buti na lang, ligtas yung bata. Nung sinabi ni Bambi na dinugo ka raw. Para nga pong milagro ho ang nangyari. Kahit ho si Doc, hindi na po maipaliwanag kung bakit nanatiling ligtas ang bata. Ibang klase yata yung baby. Pamangkin ko yata yan. At anak yata siya ni Kuya Almiro na tiga Paladino. Uy, naalala mo pa eh. Quiet na lang. Ay, nga pala. Inay, pwede po bang iwan niyo muna po kami sandali ni Jerry? May pag-uusapan lang po kami. Sige. Ano ka na? Yan, nandito na tayo sa Makupang. Pero kailangan natin magmabilis para makabalik tayo agad. Pangako, Alexi. Magiging mabilis lang ito. Teka lang. Alam mo na. Pwede na. Tara. Tara. Jerry, gusto ko pala ulit magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi mo ko pinibigo. Napakabuti mo sa akin. Alam mo naman dahilan kung bakit. Ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon mo, mananatili akong nasa tabi mo. Umaasa at maghihintay. Alam ko, darating din ang panahon. Tututunan mo akong mahalin. Kahit paulit-ulit mo pantanggihan ang aking alok, mananatili akong nasa tabi mo. Kahit bilang kaibigan. Jerry,
Sana nasusuklian ko ang kabutihan mo sa akin. Kung bibigyan mo ng pagkakataon, pwede mo naman akong paligayahin. Lara. Hindi ako natatakot. Kahit paulit-ulit mong tanggihan. Will you marry me? Lara, nangangako ako na mamahalin ka. Pati magiging baby mo. Napakahirap nitong papasukin mo. Ayokong pagsisihan mo to balang araw. Lara, hindi ako magsisisi. Maniwala ka. Ito ang gusto ko. Ito ang desisyon ko. Lara, pakasalan mo ko. Si Jericho na. Ginagawa nila. Teka lang. Parang nagpo-propose na siya kay Lara. Lara, tatanungin kita muli. Pakasalan mo ko. Please say yes. Lara. Oo, Jerry. Nakakasalat kita. Talaga? Lara? Saan ka nang galing? Sa mundo ng mga tao. Nasabi ko na nga ba? Huwag kang mag-alala. Yun na ang huling pagbisita ko kay Lara. Pipilitin kong ibaling sa'yo ang nararamdaman ko, Bawana. Basta ipangako mo lang sa akin na aalagaan mo mabuti ang ating magiging anak. Naririto pala kayo, mahal na Prinsipe Almiro. Gusto ko sana maramdaman ang tibok ng kanyang puso. Maaari mo ba akong matulungan, Ogayna? Hindi pa maaari, mahal na Prinsipe. Pero bakit? Malaki ang problema mo, Bawana. Nag-uumpisa na magtanong yung mahal na asawa tungkol sa inyong magiging anak. Wala pa rin laman ang sisidlan mo. Anong gagawin ko? Ikaw ang higit na makapangyarihan sa ating dalawa. Ikaw ang gumawa ng paraan. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa. Bakit pagdating mo nga dito sa buhay ko, nawala na ang lahat ng mga takot ko. Ikaw na nga ang sagot sa aking mga dasal. Dahil sa'yo natutong magmahal. Dahil sa'yo natutong magmahal.